Buwan muling magbubukas ang mga negosyo at iba pang mga tanggapan sa Zamboanga City, kabilang na ang airport matapos ang ilang araw ding pagkakasara dahil sa sagupaan ng militar at mga rebeldeng MNLF sa nasabing lungsod. Para sa detalye, balita mo kami Julius Di Samburon. Patuloy ang pagbaba ng bilang ng mga natitirang rebeldeng tinutugis ng pamahalaan sa Zamboanga City. Mahigit sa 1 linggo na ang nakararaan. Tinatayang nasa 30 hanggang 40 miyembro ng Moro National Liberation Front na lang ang nagkukuta sa huling o natitirang 30% lugar ng tensyon. Ayon sa militar, simula pa kahapon, nasa 70% lugar sa lungsod na ang kontrolado ng pamahalaan. Gayunpaman, nananatiling sarado ang ilang establishmento sa nasabing lugar. Pero ngayong Huwebes ng madaling araw, nang muling binuksan ang Zamboanga City Airport matapos ipasuspinde ang operasyon dahil sa walang tigil na gulo. Base sa inilabas na abiso ng Civil Aviation Authority, isang preliminary flight sa Zamboanga Airport ang gagawin simula 1:00 ng Huwebes ng madaling araw. Unang papayagang magkaroon ng tig-isang biyahe ang air carriers na Philippine Airlines at Cebu Pacific. Maging ang no-fly zone sa loob ng 25 nautical mile radius ng paliparan ay tinanggal na din. At pagkatapos ng 5 AM curfew sa lungsod, magtutuloy-tuloy na at balik normal na ang operasyon ng paliparan. Ipinaalala naman ni CAAP Deputy Director General Captain John Andrews, bago nila na pagpasyahang muling ibalik ang operasyon ng airport ay masusi muna nilang tiniyak at inaral kung ligtas ba ito sa mga pasahero. Kabilang na din dito ang kanilang pulong sa crisis management team ng lalawigan. Dagdag pa niyang asahan na ng mga pasahero na lalo pang hihigpitan ang ipatutupad na pagbibigay seguridad. Nasa mahigit 6,000 pasahero ang naapektuhan dahil sa pagkakaantala ng biyahe. Kaya't para muling maisaayos ang flight nila, ay inihayag ng opisyal na makipag-ugnayan ng mga pasahero sa kanilang air carrier offices upang maproseso na agad ito. Una nang sinabi ni Interior and Local Government Secretary Mar Rojas na bago bumaba sa bilang na 40, ay halos na sa 70 rebelde pa ang kanilang tinutugis. Kabilang dito ay ang mga pinamumunuan ni MNLF Commander Ustad Malik na naninirahan sa Barangay Santa Barbara at Santa Catalina. Patuloy pa din naman ang pagsisikap ng pamahalaan na maibalik sa normal ang pamumuhay ng mga tao sa lungsod. Pero habang nasa gitna pa din ng bakbakan, ay pagbibigay muna sila ng asiste gaya ng pagtugon sa kanilang mga personal na pangangailangan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Di Samburon.